Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po akong kaibigan, isa pong general sa Philippine Army, retired, ang tumawag po sa akin at dahil nga po sa matagal na po siyang nanonood ng aking mga vlogs, nagplano po siya na bumili ng electric vehicle. Ngayon, sa pagbili po niya ng electric vehicle, gusto niyang malaman sa akin kung mas okay daw po ba na bumili siya ng battery electric vehicle or itong mga hybrid po na electric vehicle. Ang sabi niya sa akin, kung battery electric vehicle ang bibili niya, sa mga lugar na walang mga charging station, ay magkakaproblema siya. Ito pa naman pong si General na aking kaibigan, malalayo din po talaga ang napupuntahan, kaya magiging hassle sa kanya kung palagian siyang magkakarga or baka dun sa pupuntahan niya nga ay walang charging station. So naipaliwanag ko naman po sa kanya ang kagandahan ng isang battery electric vehicle at pati din yung mga problema ngayon sa mga charging station at naipaliwanag ko rin naman sa kanya ang tungkol po sa mga hybrid. So habang kami po ay nag-uusap, nabuo po ang kanyang desisyon na bumili ng plug-in hybrid electric vehicle. May katipiran na katulad ng sa battery electric vehicle at mayroon din naman combustion engine na magagamit mo kahit maubos ang karga ng battery mo, mayroon ka pa ring makina na gagamitin para makapaglakbay ka pa rin, makapagmaneho ka pa rin at walang magpapahinto sa'yo dahil ikaw naman ay mayroong ginagamit na combustion engine. So ang ending, ang gusto po ni General ay bibili po siya ng plug-in hybrid electric vehicle. At dahil po dyan mga kapatid, ay i-differentiate natin itong plug-in hybrid at ito pong hybrid electric vehicle na mayroong full hybrid at mayroong mild hybrid. Mga kapatid, ito pong plug-in hybrid electric vehicle at itong hybrid electric vehicle, parehas po silang gumagamit ng internal combustion engine. Kaya lamang itong plug-in hybrid vehicle, mas malaki po ang baterya nito, mas medyo mahaba yung range na kayang takbuhin na gamit mo lang yung electric power niya. Pero ito pong mild hybrid, mas maliit po ang baterya nito dahil ito namang pong mild hybrid ay assist lamang ang trabaho ng electric motor doon sa operation po ng makina. Ang isang sample po ng mild hybrid ay yung mga maliliit na sasakyan, no? Na kapag medyo malapit ng huminto, depende kung ano yung desired na takbo na yon, ay gagana ngayon yung electric motor, hindi naman gumana yung makina, mag-o-off siya, at sa ganung pagkakataon, nakakabawas po yon ng konsumo ng gasolina. Sa mild hybrid, kusang nagkakarga yung maliit na baterya nito sa pamamagitan ng regenerative braking system at doon na rin sa paggana ng dinamo habang umaandar yung internal combustion engine. Hindi katulad doon sa plug-in hybrid na kailangan mo pang isaksak sa kuryente, sa Meralco, kasi kung walang karga yung baterya mo, adi syempre ang lagi mong gagamitin ay yung paring internal combustion engine na parang katulad lamang din nitong mga traditional na mga sasakyan natin na di gasolina. So, makakatipid ka sa mga plug-in hybrid kung laging kargado ang baterya mo. Kung hindi yan kargado, wala ka ring matitipid. Sa mild hybrid naman, kaunting-kaunti lang din yung magiging tipid mo dahil nga kaunti lamang din ang tulong nung assist nung electric motor sa trabaho naman nung combustion engine. Ngayon, meron pang isa, yung full hybrid. Ito pong full hybrid na to, mas malaki na ang baterya nito kumpara dun sa mild hybrid at yung electric motor nito ay kaya niyang i-drive talaga yung buong sasakyan na ang ginagamit mo ay yung electric motor. Tandaan po natin sa mga hybrid na to, ang binabasihan po dito yung fuel economy. Kasi nga, ang talagang mayor pa rin na nagtatrabaho dyan ay yung combustion engine, no, na ginagamitan ng gasolina. Kaya kung hindi mo rin naman makakargahan ang baterya nitong plug-in hybrid, hindi ka pa rin makakatipid dahil puro combustion engine ang gagamitin mo. Walang iniwan yun doon sa kotse mo na di gasolina na yun ang ginagamit mo araw-araw. Kung mahal ang gasolina, kung malakas sa gasolina yan, wala kang matitipid. Itong mga full hybrid electric vehicle, medyo mas malalaki na yung baterya nito, katulad ng Toyota Prius, no? Na itong hybrid na to ay kaya niyang i-drive talaga, paanda rin yung sasakyan sa pamamagitan ng electric motors. Mas mahal ang presyo ng mga plug-in hybrid kumpara sa mga full hybrid dahil nga po sa laki ng baterya, sa laki ng motor, malaki kasi ang natitipid dito sa plug-in hybrid. Si HEB naman, mas mura ang kanyang presyo pero milyon pa rin eh. Pag bumili ka ng mga full hybrid, milyon pa rin. Magkano bang Prius? Milyon pa rin yan eh.
Kaya halos hindi rin naman sila naglalayo ng presyo doon sa plug-in hybrid. Pero mas marami ang bumibili ng plug-in hybrid kasi talagang mas malaki yung natitipid nila dyan. Yun nga lang, magsisipag ka, magtsatsaga ka na ikaw ang magsasaksak sa kuryente. Kung type 1 ang kisinama doon sa plug-in hybrid na binili mo, edi medyo matagal ang kargahan nun. Minsan 12 hours o pinakamabilis na yung 6 hours na magkakarga ka para mapuno yung karga ng baterya. Pero siyempre, kung magpapalit ka naman ng type 2 na battery charger, no, medyo mabilis yun. In 1 hour, meron kang 40 kilometers na dagdag sa range mo. At mas mabilis na napupuno ang baterya kapag mas maganda rin yung charger or mas malaki yung charger na gagamitin mo. So yun, ang talagang habol natin, makatipid. Pero ito na mga kapatid. Bumili ka ng hybrid electric vehicle, bumili ka ng plug-in electric vehicle. Darating ang panahon, lumipas ang ilang buwan, lumipas ang ilang taon, nagkakaproblema na yung makina, yung combustion engine, nanginginig na, may problema na yung mga spark plug, may problema na yung ignition coil, o kaya naman nagli-leak na yung langis ng makina, or nagkakaproblema na yung kanyang fuel system, may problema na yung injectors, nagkaproblema na rin yung ECU, biro mo, nadoble ka dito eh. No? Meron ka ng combustion engine, meron ka pang technology doon sa electric vehicle. So habang nagkakaproblema ngayon, itong combustion engine na wala namang makapagsasabi na hindi magkakaproblema yan dahil lahat ng bumili ng sasakyan nitong nakaraan ng mga internal combustion engine, mga ilang taon lang may mga problema na nga, naggagandahang mga sasakyan pa yan eh. O yung mga mahal na modelo pa, nagkakaproblema naman lahat yan eh. Yung iba nga, ilang buwan pa lang, may mga issues na. So ganun din ang mangyayari dito sa mga hybrid na ito. Mapa-hybrid electric vehicle or plug-in hybrid siya, kapag nagka-problema na yung mga combustion engine yan, edi syempre, yung natipid mo ngayon, mapupunta lang ngayon sa pagpapagawa mo dito sa maintenance. No? Maging, yung maintenance mo dito na change oil, no? Yan, kasama yan sa mga gagastusan mo. Kaso ito ang talagang experience na po namin ito dito sa shop. Alam nyo, nung mga 2007, 2008, 2010, ang daming nagdatingan dito ng mga China brand na mga sasakyan. Hindi pa hybrid Ang dami, mga iba't ibang mga modelo ng sasakyan. Ngayon, merong nagpagawa sa amin dito. Ba yun? Nagpagawa sa amin, napalipat-lipat na rin siya ng shop. Hindi nga magawa-gawa yung sasakyan kasi nga walang pyesa. Ito manual transmission. Wala kaming mabiling clutch, wala kaming mabiling spare parts. No? Ang pagkakaalam ko, nawala na yata dito yung company na yan at narinig ko rin na magbabalik. So kung magbabalik, marami na rin nakabili ng brand na yon at ang nagiging problema nga po, yung mga spare parts, yung mga sensors, yung ginawa namin na yon, walang mabiling sensors kasi walang bibilhan. So hindi ko namang sinasabing mangyayari ito dito sa mga existing na company nitong mga electric vehicles po na ito. Kaya lang, ang sinasabi ko nga po, darating ang panahon, kung ano ang problema mo sa luma mong kotse ng mga internal combustion engine, kung naka-hybrid ka, magiging problema mo din yan. Dahil masisira at masisira yung mga combustion engine yan. Ngayon, meron kang pang battery, meron ka pang electric motor, o sige, sumahin nyo. After 5 years, anong mangyayari? Maingat ako. Sobrang ingat kong magmaneho, sasakyan. Ang problema dito sa road natin, yung traffic situations natin, kaya nga kahit magagandang sasakyan ang bilis na sisira. Dahil iba talaga ang driving conditions dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Dito naman sa battery electric vehicle, kung masisira ang battery, bili kang battery. No? May warranty naman na 8 years Malas na lang yung hindi papasok doon sa warranty. Anong nangyari? Bakit hindi ka pumasok sa warranty? Okay, ano pa? O yung motor. Pag nasira ang motor, mas mura siguro ang motor kaysa bumili ka ng isang malaking makina na napakaraming pyesa. Yung mga combustion engine, bilangin mo, 1,000 ang pyesa dyan. Samantalang itong electric motor, mabibili mo yon dyan sa mga dealership na yan, sa mga kasa na yan, sa mga kumpanya na yan, dahil talagang meron silang nakahanda na pamalit yan sa mga battery electric vehicle. Kahit naman sa mga hybrid, nakahanda sa kanila yan. Kaya lang, ang dami mong i-maintain dito sa hybrid. Kaya kung makakatipid ka talaga sa hybrid, ise-save mo talaga yan para pampagawa din doon sa mga components, doon sa makina. Diyan mo ngayon ibubuhos yung natitipid mo sa kanya. Pero bakit ka ba bibili ng hybrid? Kasi hassle nga. Walang mga charging station. Kaya ka nag-hybrid.
Yung iba naman, ayaw niya nung magsasaksak sa kuryente kahit pa plug-in hybrid yan. Kaya binili niya yung full hybrid na talagang wala nang gamit ka lang ng gamit, nakakatipid ka lang ng konti. Kaso pag nasira, eto na. Meron kaming ginawa, mga kapatid, na Toyota Altis na lubog sa bahayon, dinala sa kasa. Ang gusto ni kasa ay palitan ng battery at kung damay yung makina, palit ng makina, di ang laki na magagastos. Kaya ang ginawa ni insurance, ni-write off na lang yan. Kesa magbayad siya, palitan ng makina, palitan ng battery, ni-write off na lang ni insurance. Ibinenta naman ngayon sa buy and sell at kaibigan namin yung nakabili nun. Kami naman, ginawa namin, bumili kami ng battery kasi okay naman yung kanyang internal combustion engine, nag-on naman, okay. Well, dun sa Iniska namin, wala kami ibang nakitang problema, kundi yung battery lang. Bumili kami ng battery sa China. May nabili naman, na parehas din kung ano yung nandoon sa Toyota na yon na Altis. Umandar na yung gumana na yon. Pero kaya ipinagawa sa amin yun, mga kapatid, dahil yun ay lubog sa baha at hindi na nga yung tinanggap ng kasa. Eto, mga kapatid, yung Prius mo ba, ipapagawa nyo ba sa amin? Yung bang mga hybrid na binili nyo na yan, na ang technology ay napakatataas pa, maipapagawa nyo ba yan dito sa mga shop na katulad na lang namin or yung iba pang shop na hindi pa nakahawak nitong mga electric vehicles po na yan? Kanino mo ngayon ipapagawa yung binili mong hybrid? Kasi dito, ang hinahanap natin, makatipid tayo, ha? So, yung mga gustong makatipid, bumili ka ng plug-in hybrid, kapag nasira yan, nagka-problema yan, kanino mo ipapagawa? Sino may pyesa niyan? May pyesa kaya si Nick and Freddy dito? May pyesa kaya si Rupa Rosario? Si Ariel Sonorio? Si B-Series Auto Parts? Meron kaya tayong mabibiling pyesa niyan. So, siyempre, pagka nasira yan, kasa ka. Doon ka magpapagawa sa mga dealership. At kung meron mang iba na maglilitawan ngayon na talagang mga nagagalingan, accredited na shop para lang dyan sa mga brand na yan. Meron siguro lalabas na ganun, pero mabibilang mo yan sa daliri. At siyempre, kung ikaw naman yung may-ari, puro tanong ang mangyayari, kaya nyo ba? Meron pa tayong piyesa mabibili? Di siyempre, kung nag-aalala ka pa at hindi mo ba ipagkakatiwala sa kanila, kanino ka magpapagawa? Doon ka pa rin sa kasa. Yung iba nga na ginagawa namin dito, tulad lang ng 1 linggo May dala siyang sariling langis, galing sa kasa, sabi, papa-change oil daw. Bakit siya lumabas sa kasa? Gusto niya makatipid Kasi nga kasa, medyo mahal daw Yun lamang po sinasabi ko po sa inyo. Pero kung ang usapan ay ayaw mo nung nagcha-charge ka, pakarga ka ng gasolina, o yun namang full hybrid mo, on his own, nagcha-charge naman ng battery, okay lang. Di ba? May pera naman Diba? At least hindi ako maaabala na mag-charge ng battery. Kung ganun ang usapan, sige, mag-full hybrid ka. Pag medyo nanginginig na yung makina mo at may problema na yung makina mo, di ba? Anong gagawin mo? Bibenta ko na yan. Di ba? Bibili na lang ulit ako ng bago. Yun ang masarap kapag marami kang pera. Ano naman mangyayari ngayon sa makakabili niyan? Kaya ako sa tingin ko, itong mga hybrid na yan, pagdating ng panahon, baka sila yung mababa talaga, yung presyo, yung resale value niya. Lalo na kung may mga problema yung ibinebenta. Pero siguro kung walang problema, yung sasakyan, maganda yung andar ng engine, talagang mairo-road test nung bibili, yung second hand na mga hybrid na yan, baka talagang maibebenta yan ng maayos. Kaya lang, sino ngayon ang bibili na malakas ang loob ng mga hybrid na yan, na meron ng problema, tapos darating ang panahon, mababalitaan, mahirap ang pyesa, kaya baka siya yung mababa ang resale value. Pero itong mga battery electric vehicle, kung meron ngang segunda mano dyan na mabibili ako, bibiling ko na basta tama ang presyo. Kasi madali namang magpalit ng baterya dyan kung talagang sira ang baterya. Diba? Madali ring magpalit ng motor kahit hindi ka mekaniko. Samantalang itong mga internal combustion engine, pag talagang hindi ka mekaniko, hindi mo kayang buuin yan. Pag nagkamali ka pa dyan, sira din. Doon sa mga shops na katulad namin, hindi magiging mahirap sa kanila ang pagre-repair nitong mga VEV. Ang mahirap, itong mga hybrid. Dahil unang-una, ang taas na ng technology, samantalang dito sa atin sa Pilipinas, wala man lang nagpapaaral, nagpapaseminar. Medyo late tayo pagdating doon sa technology na yon. Kaya ako, mas gusto ko yung BEV compare dito sa mga hybrid po na ito. Sa mild hybrid, may konting tipid. Sa full hybrid, may konting tipid. Sa plug-in hybrid, may konting tipid. Pero sa battery electric vehicle, talagang malaki ang matitipid mo. Pero kailangan mong magtiyaga sa pagkakarga. Pero ito po, mga kapatid, kung merong dealership dito or brand ng mga hybrid na yan, nagagawa sila ng kanilang promo, na habang tumatagal ang inyong hybrid, ay bibigyan naman kayo ng murang serbisyo at murang pyesa
no? Parang ano yan parang insurance, no? I-insure nila, sisiguraduhin nila na habang tumatagal kapag ka nasira yung internal combustion engine na yan, yung mga pyesa niyan ay sasagutin nila. Yun ang pinaka-the best talaga. Yung mga sensors po na yan, pag may customer kami, nadala nila yung pyesa, tapos ikakabit namin, hindi nila sasabihin na binili nila sa online na ayaw gumana. Nababaliw kami kung paano namin ayusin yung pala peke, yung binili nila, sa online lang nila binili. Saan ba galing yung mga pyesa na yon? O ngayon, kung yung mga sasakyan na mabibili nyo, na yung pyesa ay galing doon sa bansa na yon, tapos nakabili ka pa ng hindi genuine, na galing doon sa mismong gumawa, nung nagmanufacture ng sasakyan na yon, malaking problema yon. Kaya kung merong kumpanya ng mga brands na yan na gumagawa ng mga hybrid na yan, na magkakaroon sila ng promotion, na insurance, na after 5 years, no, after 10 years, lahat ng problema ng mga hybrid na yan, ng mga plug-in hybrid na yan, isama mo na rin, pati itong battery electric vehicle, sasagutin nila, baka ang mas kunin ko talaga yung plug-in hybrid. Kasi maisisiguro ko na itong pyesa ng makina na yan ay meron habang tumatagal at hindi ka mamumroblema sa availability po ng mga parts. Sana merong ganun. O kaya magiging maganda, lalong lalakas ang bentahan nitong mga electric vehicles. Na ngayon, talagang nagsasurge, tinatalo na nila ngayon yung bentahan nitong mga internal combustion engine. Tingnan nyo po sa news, tingnan nyo sa internet. Talagang ang laki ng ibinagsak ng sales nitong mga internal combustion engine. At itong mga hybrid, itong mga plug-in hybrid at electric vehicles ang talagang bumebenta ng marami. At talagang mga nakapila pa yung mga bumibili po nitong mga electric vehicles po na ito. Kung sakaling matutuloy yung pong plano na makapag-test drive tayo or ma-vlog ko, mahukay natin kung ano ang meron kay Jetour na plug-in hybrid, o kung gusto nilang ipa-vlog din yung full hybrid nila, edi gagawin po natin yon. Sana matuloy po yon para ma-share ko naman po sa inyo ano ba ang itinatago nitong Jetour na hybrid po ng mga sasakyan po nila. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Habang lumilipas ang panahon, dumarami na nga po itong mga electric vehicles po na ito. Hindi mauubos ang ating mga vlogs pagdating po dito sa electric vehicles po na ito. Pero wag po kayong mag-alala. Ang Autorans po hindi rin naman titigil sa pagkukumpuni ng inyong mga sasakyan, itong mga internal combustion engine. Darami ang electric vehicles, hindi naman mababawasan itong mga internal combustion engine dahil wala naman po tayong phase out. Yung mga i-let go nila, yung kanilang mga internal combustion engine, meron namang naghihintay din na bibili ng mga sasakyan po na yan. Pero dahil nga po, nasa harap tayo ng krisis ngayon, maraming mga internal combustion engine ng mga sasakyan ang hindi talaga nagagamit at parami naman ang bumibili ng mga electric vehicles. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.